A day in life, magtatanim nga pala tayo dito ng kamatis. Bali, ang nangyari dito guys is nung yung buto pa lang to, yung seeds pa lang siya, nilagay ko sa isang parang pot. And then nung dumami ito, nabuhay sila lahat. Since dikit-dikit, i-replant natin, ilalagay natin dito sa container. And then excited ako guys. Part 1 natin to is maliliit pa sila. Pag part 2 na to, for sure, bibidyohan ko rin na malalaki na sila and may bunga. Kasi ang gagawin ko, magkakaroon tayo ng tomato pruning. Yung pruning guys is ikakat natin yung mga parts na mga section niya para gumanda talaga yung kamatis natin. Ipapakita ko to sa part 2 guys, kaya don't worry. Ipapakita ko yung plant pruning natin dito sa ating tomato plant. Kung mapapansin nyo, maganda ang ating voice over for today's video. Gamit ko ang lapel natin since nandito na tayo sa Tagaytay. Noong nakaraan kasi nandun ako sa Maynila, kaya wala tayong dalang lapel nun. And then guys, sobrang saya magtanim guys. Yun na yung ginagawa ko dito. Bali, nire-replant ko ulit siya. Pinaghiwa-hiwalay ko since dikit-dikit to nung nasa sila. Sobrang ganda magtanim guys. Ang lamig dito sa Tagaytay guys. Tingnan nyo yung ulap, sobrang ganda rin. No? Ang ganda ng view ko dito guys. Pagpasensya nyo na itsura ko dito guys, since wala akong ayos-ayos dito, magtatanim lang naman tayo dito ng kamatis, kaya hindi na tayo nag-ayos-ayos, walang ganun-ganun guys. Ang video na nga pala na to is talaga ko ng part 1, part 2 since bibidyohan ko rin to kapag namunga siya, and then yung progress ng ating kamatis. Ayun lang guys, wala akong magawa ngayon, kaya ako na yung nagtanim-tanim dito guys. Guys, ano nang ganap natin? Yung ating mga pag-giveaways, ano nang nangyari dyan? Mag-press 1 na kayo, konti pa lang yan. Kailangan yung ma-reach yan ha, para maroon tayong mga giveaway ulit. And then malapit na palang matapos. Ito nga pala guys, diniligan ko na. Ito na yung itsura niya. Naligan ko na rin ng mga ting-ting dito. Kasi alam ko magka-climb to. Bali, gagawa rin ako ng parang, ang tawag doon, yung anuhan ng sanga nito kasi parang gumagapang to guys. Gagawa ulit ako nito sa part 2 na. Ito yung itsura niya. Pinainitan ko nga pala ito guys dito para talagang healthy ang ating mga tanim-tanim. Ang galing ko guys, no? Guys, ang kamay ko is parang malamig dyan. Mabilis ako makabuhay ng mga halaman guys. Kaya ako talaga yung nagtatanim niyan. Hindi ko pinapahawak sa iba kasi namamatay kapag sila ang nagtanim nito guys. Bali, yung una kasi nito is mga buto-buto ito ng kamatis. Nilagay ko ito sa parang pot, nabuhay lahat guys. Kaya ngayon pinag-iwa-hiwalay ko since madaming dikit-dikit ito guys. Para talagang lumaki lahat, halos lahat to guys. Yun lang for now. Thank you for watching. Dito na nga pala tayo sa tomato plant pruning ng ating part 2. Nilagyan ko nga rin pala ng red marking yung mga stem na kailangan natin ikat. Tanggalin natin yung mga excess na stem or tinatawag na tangkay para gumanda ang paglaki ng inyong mga tomato. And ang pag-remove nito is case to case basis. Ang mapapansin nyo agad kasi naninilaw talaga yung mga section na tangkay nito, kaya yan yung need yung ikat. At kung kayo naman is nag-pruning ng inyong mga tomato ng maliliit pa, mapapansin nyo naman yan is may mga maliliit na parang tumutubo na tangkay. Kahit green pa lang yung tanggalin nyo na. Ito kasing akin na to is medyo malaki na talaga to. Kaya huwag kayong manghinayang na putulin yan kasi para gumanda ang mga pagtubo ng mga tomato nyo. Para maganda yung pagtaas ng mga tomato, lagyan nyo ng mga stand. Kung wala kayong mga stick, kahit mga tingting, ilagyan nyo rin to. Kasi parang hahapa yan kasi nga pag malaki na ang mga tomato nyo, para maganda lang yung pag-stand nya or pagtayo ng mga tomato nyo. Yung mga nakapanood nga pala ng part 1 nito is kung mapapansin nyo, nasa container siya, yung maliliit pa. Nung malalaki na, sinegregate ko na naman sila talaga dito sa mga halamanan na talaga namin sa lupa dito. Para maganda talaga yung pagtubo rin niya, para hindi dikit-dikit siya. Kung kayo naman is yung tomato nyo is isang tanim lang, kahit nasa container mabubuhay yan. Then kung magdidilig naman kayo ng mga tomato plant nyo, mas advisable dito na wag nyo masyadong damihan ng pagdilig or yung malunod na halos ang tomato plant. Need nating magdilig dito ng konti lang or yung naaayon lang dito sa tomato. Kasi itong plant na to is hindi ito yung tipong plant na kahit damihan nyo ng dilig, okay siya. May possible pa rin siyang mamatay kapag sobrang daming tubig guys, nito. Sa mga nagsasabi na madaling makabuhay nito, madaling mabuhay to pero madali din tong mamatay. Depende sa pag-aalaga nyo dito sa mga tomato nyo. Dito rin nga palang case ng senaryo ng mga tomato ko is medyo malalaki na to para talagang mabilis kong ma-identify yung mga need talagang ikat na mga excess section dito sa ating tomato pruning. Katulad ng mga ganyan, kakaiba yung dilaw niya, putulin nyo na agad yan. Ayan, katulad din ito, putulin nyo rin yan. Huwag kayong manghinayang na putulin yung mga naninilaw nila. Karamihan
kadaramihan kasi nito is ito talaga yung mga suction or mga excess nga dito sa ating tomato. Kasi kung ganito kalalaki na, madali nyo na ma-identify yung mga kailangan yung ikat. Pag maliliit pa kasi, may maliliit yan na biglang tutubo sa mga gilid-gilid. Ayan na yun sila. Kasi yan, yung case ko kasi is medyo malalaki na yung ating tomato. Minake sure ko talaga para madali ko ma-identify yung mga need nating ikat na mga suction branch niya, ganyan. Katulad ng ganyan, pinutol ko na yan. After nyo palang makapag-pruning ng inyong mga tomato, mapapansin nyo gaganda ang mga tubo pa niyan. Kasi nga nawala na yung parang mga suction or yung mga need talagang matanggal dapat dyan sa inyong tomato plant. Ganyan lang, kung makikita nyo, yan, katulad niya, may mga parang padilaw-dilaw na. Actually, kung hindi nyo rin tatanggalin yan, mamamatay yan dyan. Kaya yung iba niyan para hindi maapektuhan, ikat nyo na. Advisable talaga yun sa mga tomato na putulin nyo talaga yung mga suction yan para gumanda talaga ang pagtubo ng inyong mga tomato plant. May mga case nga dito na may 4, may 3, may 2 lang, meron din namang 1 lang. Kaya depende yan. Katulad niya, meron ako nilagay na parang stick dyan. Lagyan nyo nga pala ng mga stick, katulad ng sinabi ko, para maganda ang stand ng mga tomato plant ninyo. Kasi may possible na humapa yan. And then i-upload ko rin dito ang part 3 nito kapag meron na tong mga bunga itong ating tomato. Kaya kung nagustuhan mong aking tomato plant pruning, i-like and follow mo na to. Subscribe to my YouTube channel for part 3. I-upload ko sa part 3 natin is kapag namuga na ito. Thank you for watching!